Ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng diabetes ay ang maling pagkain o unhealthy eating, obesity at kakulangan sa ehersisyo. Ang mga nabanggit ang pangunahing rason kung bakit napakarami at patuloy pa ang pagdagdag ng bilang ng mga pasyenteng may diabetes. Sa pangkalahatan, ang diabetes ay isang kondisyon na kung saan tumataas ang sugar level sa bloodstream ng isang tao ng higit sa normal na bilang nito. Ang diabetes ay mayroong dalawang uri. Ang type 1 diabetes na nakadepende sa insulin ang paggamot at ang type 2 diabetes naman na kung saan madadaan lamang sa exercise, wastong diet at medication. Ang mga komplikasyon na dulot nito ang naghahantid ng banta sa kalusugan at maaari pang mauwi sa pagkamatay ng isang tao. Ang totoo, wala pa ring lunas ang sakit na diabetes hanggang sa ngayon. Mayroon lamang mga gamot at iba't ibang paraan para makontrol ang paglala nito. Isa sa mga tinutukoy ko ay ang mga halamang gamot sa diabetes bukod sa synthetic medicine. Narito ang 18 halamang gamot para sa diabetes. Number 1, aloe vera. Ang halaman na ito ay ginagamit sa libu-libong taon para sa mga katangian ng pagpapagaling nito. Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na ang juice mula sa halaman ng aloe vera ay makakatulong sa pagpapababa ng asukal sa dugo sa mga taong may type 2 diabetes. Ang pinatuyong katas ng halamang aloe vera ay tradisyonal na ginagamit sa Middle East upang gamutin ang diabetes. Number 2, apple cider vinegar. Ang pangunahing tambala ng apple cider vinegar ay acetic acid at pinaniniwala ang responsable para sa marami sa mga benepisyo nito sa kalusugan. Maraming mga pamamaraang batay sa ebidensya sa paggamit ng apple cider vinegar. Ang pag-inom ng 2 kutsara bago ang oras ng pagtulog ay maaaring mabawasan ang iyong mga asukal sa fasting sa umaga. Ang 1 o 2 kutsara ng apple cider vinegar na kasama ng mga pagkain ay maaaring mabawasan ang glycemic load ng isang pagkaing mayaman sa carbohydrate. Number 3, cinnamon. Ang pagkonsumo ng humigit kumulang kalahating kutsara ng cinnamon bawat araw ay maaaring magresulta sa makabuluhang pagpapabuti sa mga antas ng asukal sa dugo, cholesterol at triglyceride sa mga taong may type 2 diabetes. Number 4, ampalaya. Ang ampalaya ay mayaman sa mga nutrients na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level o asukal sa dugo. Mayroon rin itong mga sangkap na may kakayahang patasin ang insulin na galing sa pancreas. Ito ay isang sikat na gulay sa Asian cooking at tradisyonal na Chinese medicine. Ito ay pinaniniwala ang nakakapagpapawi ng uhaw at pagkapagod na posibleng sintomas ng type 2 diabetes. Pinakita ng paranaliksik na ang katas ng mapait na gulay na ito ay maaaring magpababa ng asukal sa dugo. Number 5, luya. Ang luya ay isa pang uri ng halamang gamot na matagal nang ginagamit sa mga traditional medicine. Sa pagtagal ng mga pag-aaral ng mga eksperto, lumalabas rin na ang sustansyang taglay ng luya ay nakakatulong na mabawasan ang mga sintomas at komplikasyon ng diabetes. Number 6, bawang. Ayon sa pag-aaral noong 2006, ang hilaw na bawang ay nakakatulong upang mapababa ang cholesterol level at high blood pressure. Napatunayan rin na ang bawang ay mabisang pampababa ng blood sugar level. Number 7, ginseng. Ang ginseng ay ginagamit bilang isang tradisyonal na gamot sa loob ng higit na 2,000 taon. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang parehong Asian at American ginseng ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng asukal sa dugo sa mga taong may diabetes. Natuklasan ng isang pag-aaral na ang katas mula sa ginseng berry ay nakapag-normalize ng asukal sa dugo at nagpapabuti sa sensitivity ng insulin sa mga daga na pinalaki upang magkaroon ng diabetes. Number 8, turmeric. Isang karaniwang ginagamit na pampalasa ng pagkain na tradisyonal na ginagamit para sa pananakit at pagpapagaling ng sugat, ngunit lumilitaw din na pumipigil sa sakit na autoimmune sa pamamagitan ng pag-regulate ng mga nagpapaalab na cytokine. Ipinakita ng pananaliksik na ang curcumin ay maaaring 400 beses na mas malakas kaysa sa karaniwang gamot sa diabetes na metformin sa pagpapabuti ng sensitivity ng insulin at pagtulong na i-reverse ang type 2 diabetes. Number 9, banaba. Maglaga ng sariwang dahon, balat at kahoy ng banaba. Alam mo bang ang banaba ay may taglay na tannin at cortisolic? Ito ang mga kemikal na nakakatulong na pababain ang sugar glucose level ng katawan ng isang tao. Number 10, okra. Ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa, ang okra ay mayroong taglay na superior insoluble fiber na pinaniniwala ang nag-aayos ng blood glucose level sa pamamagitan ng pagdahan-dahang pag-absorb ng asukal mula sa intestinal tract. Number 11, dahon ng mangga.
Ang mga masustansyang compound na nakukuha sa daon ng mangga, katulad ng caffeic acid, gallic acid at iba pa, ay nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar level at pati na rin ang cholesterol level. Number 12, sambong. Ang sambong ay mainam na pampabagal sa pag-absorb ng katawan sa carbohydrates. Maglaga lamang ng ilang sariwang daon ng sambong at gawin itong tsaa. Gawin itong pampalit sa kape tuwing umaga. Number 13, sibuyas. Ang sibuyas ay nakakatulong sa pagpapababa ng low-density lipoprotein o mas kilala bilang bad cholesterol sa mga taong matataba. Nababawasan ito ang pagtaas ng risk na lumala ang komplikasyon hatid ng diabetes. Number 14, talong. Ang talong ay mayaman sa fiber at polyphenols na parehong nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar levels. Isa rin ito sa dietary recommendation na dapat idagdag upang makontrol ang diabetes. Number 15, bell pepper. Ang mga pagkain na mayaman sa fiber gaya ng bell pepper ay nakapagpapabagal ng pag-absorb ng asukal sa ating bloodstream. Mayaman din ito sa vitamin C na nakakatulong na mabawasan ang blood sugar levels ng mga taong may type 2 diabetes. Number 16, malunggay. Ang daon ng malunggay ay may taglay na quercetin na isang antioxidant na nakakatulong mapababa ang blood pressure. May taglay din itong chlorogenic acid na nag-stabilize ng blood sugar levels. Ang chlorogenic acid ng malunggay ay nakakatulong maproseso ang asukal ng katawan ng maayos at nakakaapekto sa ating insulin. Number 17, repulyo. Ang repulyo ay madaming taglay na anti-hyperglycemic properties at antioxidant na natural na sandata laban sa diabetes. Ang mga ito ay nakapagpapababa ng blood sugar levels na gumaganap na natural na panlunas sa diabetes. Talaga namang hindi maitatanggi na ang lahat ng nabanggit ay subok at napatunayan na ang epekto sa mga taong may diabetes. Maaari mong subukan ang lahat ng ito dahil ang magandang balita ay wala itong side effects at wala ring overdose. Bawat halaman ay may kakaibang lasa, pwedeng mapait, mapakla, matabang at kung ano-ano pang maaaring makapagpaduwal sa iyo. Ang mahalaga, pumili lamang na mas naaangkop sa panlasa mo upang hindi ka mahirapan sa pag-inom. Para makatulong, mas makakabuti ang pagsangguni sa mga eksperto patungkol sa paggamit ng mga halamang gamot na ito. Mas mainam rin kung matitingnan muna ng doktor ang tunay mong kalagayan. Pero kung mas gusto mo talaga ang paggamit ng herbal, hindi ka naman pipigilan ng mga doktor. Sa katunayan nga, maging sila mismo ay itinuturo rin ang wastong paggamit nito. Isulong po natin ang kahalagaan ng herbal at natural medicine. Ingatan po natin ang ating mga sarili. I-share po natin ang impormasyong ito para sa kaalaman ng ating mga kaibigan at mahal sa buhay. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe para updated ka sa lahat kong videos. Diyos mabalos! Thank you for watching. Go Organic!